Welcome back, sir. Magandang araw ulit dito sa Bantay OCW. Opo, at syempre, last time kasi napagkwentuhan natin yung mga serbisyo ng GPRS at nangako tayo sa ating mga kababayan, yun ang konsepto ng kabuhayan na pwede pala maghanap buhay ang isang OFW kahit nasa ibayang dagat at ang kanilang mga kapamilya na nandito po sa Pilipinas. Pero para po sa mga first-timer natin, ano po ulit ang GPRS, sir? GPRS is a global Pinoy remittance services. We're offering remittance services not only here in the Philippines but sa labas ng bansa po. At ano-ano po yung mga serbisyo niyan? Bukod sa remittance, nagdagdag na rin kami ng mga value-added services such as ticketing, loading, traveling tours, courier services, and money exchange. Alright. Ilang taon na po na umiiral rin ang GPRS sa Pilipinas? Nag-start po kami last 2009. And ito po, until today po talagang booming po yung business nun talaga namin. At nung ito po ay binuksan ninyo sa publiko na pwede naman pala sila maghanap buhay ng GPRS sa pamamagitan po ito ng franchising. Opo. Ilang taon po dapat na nasubukan ng isang kumpanya bago siya pwedeng magbenta ng franchising? Kasi po sa isang franchising company po talaga, para makapag-start ka, usually ang requirement dyan ng isang franchisor para masabi na effective na yung system niya, una-una dapat yung mga existing na pwesto mo, ikaw lang muna, ay nakita mo nagkiklik siya or kumikita. Nung napansin na namin na kumikita talaga yung outlet namin, doon na kami nagkaroon ng lakas ng loob na i-offer to sa iba. Actually, hindi nga kami yung nagsimula may mga nagtanong na pupunta doon sa aming mga existing outlet na tinatanong, franchising ba itong business mo? So, noong una napaka-ideya. Wala, kasi sarili lang outlet yung gusto namin dati. Then actually, yung client pa namin mismo yung nag-encourage sa amin na yung nagbukas yung namin. Pero that time, nakakailang taon na kayo? Ano pa lang kami noon, 1 year mahigit. So, hindi pa pwede rin. Kahit gusto niyo, ano po? Mukhang may requirements ata ang ating batas diyan pagdating sa franchising. Hindi naman sila ganun ka-stricto sa pagdating doon, ma'am. Ang tinitingnan lang talaga nila yung stability ng company, tsaka yung license ng company. Kasi, una-una po sa remittance service, hindi ka po pwede mag-offer niyan sa market. Pag hindi ka po binigyan ng lisensya ng BSP, ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bigat, ha? Opo, nung nabigyan na po, nung nabigyan na po kami ng lisensya, doon na po mas naging malakas yung loob namin na i-offer na to sa market po. Kasi ultimo yung BSP po, nakapasa na po yung reputation namin sa kanila. Mahirap ata yun, sir. Kung ba individual yung application, hindi ba? May imagine, pupunta pa pala ng Bangko Sentral kasi nga rin tayo sa services yun. Napapaliwanag mo sa kanila kasi yung whole concept mo. Kailangan makita nila na viable yan, kita talaga. And after some time na makita nila na talagang maganda, tapos the right time yung bibigyan ng accreditation. So meaning, tested na po ito, kung ano man yung mga losses, mistakes na aral na, na-correct na. Opo. Alright, dun sa franchise na yun, para makapagsimula po ako, ano po yung mga seminar na dapat kong lanuhan? At ano yung kapabilidad namin, anong skill ang hinahanap niyo sa amin? Usually po yung initial step namin talaga pag mag-franchise, una-una magpipilap siya sa amin ng franchise information sheet. Kumbaga, a-attest din namin yung capacity ng tao kung talagang kaya na ba nila talagang mag-outlet o hindi. May nabibigay din ba? Meron din naman po, kasi nga po, siyempre, malaking business po to. Talagang tinitingnan namin na capable ka. Kasi po, una-una, yung brand naman po natin ang maapektuhan pag hindi po natin inayos yung pag-check sa ating mga applicants po. Tama din ang outlet, damay po lahat ng pangalan ng GPRS po. So, after po namin ma-CI yun, okay na po siya. The next step po so yung yung finding the location po talaga na paglalagay mo. Tapos magkukumpleto na po siya ng mga documents na meron po kami kasi documents na pinapakomplay sa kanya. Checklist na. So, pagka na-comply na po yung documents na po yun na, pwede na po siyang magsimula magpirma ng kontrata. Then afterwards po yun, may mga consecutive trainings po talaga kami sa isang outlet para mag-operate siya. So kung halimbawa nanonood, nakatutok sa atin yan, nag-iisip na pwede, posible, may kakayan, iniisip nila, kaya natin yan, pwede tayo mag-GPRS outlet. Ano unang dapat niyan gawin? Question muna sa amin, makausap niyo yung franchise manager natin. Tama. Kasi po, sila dalawa na mag-uusap. Kasi po, kailangan kami mismo as a franchisor, franchisee po. Ano po to kasi, yung franchisor, franchisee po, parang mag-asawa po to eh. Hindi mo to, yung basta, di ba? Kasi po, long-term relationship po to. So, doon pa lang sa initial interview pa lang, dapat na-assess natin na may appeal yung bawat isa sa atin.
Kasi po, pag naramdaman namin na ikaw, okay ka, naramdaman mo rin na okay kami sa'yo, doon po naglalast yung relationship po. Ganun po siya, ang franchising po, hindi po siya yung parang pagsali mo ganun na hindi po. Talagang una po dito yung relationship natin kasi po. Kailangan tayo mismo yung nandun po talaga. So defined, yung inyong mga serbisyo na ibinibigay. Di po ba? Remittance, and other services ninyo. Bills payment. Ano po yung bills Bills payment? payment. Meron na kayo yan. Ticketing, travel and tours, travel and tours, loading, courier. courier. Kung may naisip pa, yung isang franchising, dadagdag ko nga ito, hindi nyo alam. Pwede ba yun? Usually po sinasabi nila sa amin. Paano kung hindi sinabi? Basta nagdagdag lang siya na kung ano pa mga negosyo dun sa GPRS. Usually naman po kasi yung mga franchises namin, sa briefing pa lang sinasabihan na Alam namin nila sila na may po, policy kayo. Na may policy, gano'n. Kasi syempre one brand kami, one Oo. services. So if ever meron siyang suggestion, usually they say it to us. Then pinag-aaralan namin kung viable naman. Then i-distribute namin talaga sa lahat. Any violation, sir, pwedeng ikatanggal ng kanilang franchise. Opo, franchise ma'am. yun. Kaya po, talaga doon sa briefing po, napakahalaga po talaga nung initial briefing natin sa ating mga outlet para hindi po sila malito. So sa GPRS, pwede na sila makapagplano.